Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa atin pong mabuting balita. Ngayong araw na ito mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas ay sinasabi sa atin ng Panginoon ang kanyang mga tagubilin sa kanyang mga isinugong 72 mga tagasunod o mga disipulo. No? Siguro para sa atin parang may mga bagay na parang napakabago o napaka harsh, no? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, huwag kayong makipagbatian kanino man sa daan. Bakit kaya ganon? Kasi po doon sa kapaligiran ni Jesus sa kanyang kultura, kapag napahunta ang isang tao, lumilipas ang oras, no? Siguro sa atin nangyayari din to na kapag napasarap ng kwentuhan, hindi natin namamalayan ilang oras na pala nakakalipas. Ang ibig sabihin, napaka-urgent ng pagmimisyon, pagsusugo ni Jesus. Yung gawain na ipamalita sa buong daigdig na ang Diyos ay pagmamahal at ang Diyos ay naririto sa piling nating mga tao upang ipahatid ang kanyang awa, ang kanyang malasakit. At isa doon, sa mga sinasabi pa ni Jesus, huwag kayong magdala ng anumang mga bagay-bagay, mga anik-anik sa inyong lukbutan. Ang ibig sabihin ay kinakailangan wala tayong mga tinatawag na attachments, no? Minsan may mga bagay na kung saan napaka-clingy natin, yung bang hindi natin maalpas-alpasan, no? Halimbawa, kapag meron tayong gadgets, no? Kailan ba tayo nakakapansin na parang hindi natin mabitaw-bitawan? No? Halimbawa lang naman po yan, no? Sa ating mga sarili-sariling buhay, napakagandang isipin natin na tayo lahat ay sinusugo ng Panginoon. Hindi lamang po ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga madre, lahat tayo ay isinusugo ng Panginoon sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos at dahil dito tayong lahat ay inaasahang lumago, no? Kaya nga nandiyan po yung sakramento ng kumpil, no, kung saan tayo ay tinatawag na mag-mature sa ating pananampalataya, na kinakailangan tayo ay maisugo upang makatulong sa ating Panginoon Jesucristo. Kung sa bagay, kaya naman talaga niya lahat yan. Ngunit nandyan yung tinatawag na pakikiisa natin, sapagkat niloob niya na itong gawain pangkaligtasan ay lakipan din ng ating partisipasyon. Kaya magandang ihanda lagi ang sarili sa araw-araw. Hindi ibig sabihin mangingibang bayan o sa ibang bayan magbimisyon, bagamat may mga taong nangingibang bayan para magmisyon, katulad ng mga OFW natin mga kababayan. Pero kung nasaan man tayo, pwede tayo magmisyon. Pwede nating dalhin ang diwa ni Jesucristo, ang diwa ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pag-asa, ng awa. Pagpalain tayo ng Diyos.